My Wife is a Beautiful CEO Chapter 75. Ang mga mukha ng mga lalaki sa ilang mga silid ay mahirap tingnan, at ang hukbo ng pagsusugal ni Zhang Junwei ay tumayo at may higit sa 1 metro at 8 talampakan. Ang nakabukas na neckline ay isang malakas na kalamnan sa dibdib. Nakatingin kay Yang Chen, nanliit ang kanyang mga mata sa isang linya. Anak, ilagay ang iyong mga kuko sa lugar at tingnan kung nasaan ang site. Ito ay isang bagay lamang ng utang at pera, at ito ay lohikal para sa Laozi para bugbugin ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Binuksan ni Yang Chen si Zhang Fugi, at nagalit din siya. Itinuro niya sina Yang Chen at Mo Chani at sumigaw. Okay, maliit na monghe, isa pala itong lalaking tumulong sa iyo. Gusto ko sa iyo ay nakarating lang ako sa China ilang araw bago ako pinatay ng iba. Mabuti bang i-comfort mo ang sarili mo sa hinaharap? Nang makitang hindi nagbigay ng pera si Mo Chani, galit na galit si Zhang Fugi kaya nagsimula siyang umungol. Sinulyapan siya ni Mo Chani na may luha at mata, puno ng kawalan ng pag-asa at kahihiyan, at ngini siya ng mga sulok ng kanyang bibig. As you say, anyway, may utang ka sa sarili mo. Yang Chen, let's go. Sabi, hinawakan ni Mo Chani ang kamay ni Yang Chen at nagplanong umalis. Natural na hindi mahalaga si Yang Chen. Ang Zhang Fugi na ito ay talagang hindi nakakabigay puri. Hindi pinsala sa utak o neurosis, walang gamot ang makakaligtas, 4 na salita ang pinakamahusay sa kanya, ngunit kung hindi siya ang ama ni Mo Chani, sinigawan lang siya, ito lang. Ay kailangan na mabali ang isang braso niya. Gayunpaman, ang ilang mga lalaki sa bahay ay malinaw na hindi madaling umalis sa dalawa upang umalis. Ngumuso ang hukbo. Hindi nananatili ang pera, ayaw umalis. Ang ilang walang prinsipyong gawa ng tao na manggagawa sa lugar ng konstruksyon ay nagmamadaling lumabas ng pinto, na hamarang sa daan ng 2 tao ni Yang Chen. Siya nga pala, ginamit din nila ang mga matakim na mata upang tingnan ang maselang balat na inilantad ni Mo Chani. Si Yang Chen ay isang pangmatagalang karanasan. Paano magkakaroon ng malakas na tao sa araw? Hindi ko maiwasang mapangiti at sabihin kay Mo Chani. Paano ito katulad ng paggawa ng pelikula? Si Mo Chani ay may pusong makipagbiruan sa kanya, pinipilit ang kanyang panloob na takot at pinatuyo ang kanyang mga luha. Sinabi ni Zing. Ano ang gusto mong gawin? Maniwala ka man o hindi, tatawagan kita ng telepono. Nagsusugal ka. Kailangan mong pumunta sa detention fine. Nagtawanan ang mga lalaking naruroon sa eksena na parang nakita nila ang pinakamagandang biro. Lumapit ang isang mapagmataas na hukbo at nanunuya. Chick, sinasabi ko sa iyo, ang mga taong dati nang may utang sa akin sa construction site, lahat ay nagsabi na gusto nilang tumawag ng pulis, hayaan mo kaming maglupasay sa selda. Pero, alam mo, sila mamaya paano na? Paano? Tinitigan siya ni Mo Chani nang walang takot. Nagtawanan ang hukbo. Itong kamao sa mundo ay ang huling salita. Kapag hindi ko alam kung paano gawin ang mga tao na tita, anong mga alarma, kung ano ang wangfa, lahat sila ay shit. Sa huli, kailangan ko pa ring magpadala ng pera sa akin. Ilang beses na tumingin ang hukbo kay Mo Chani, at sinabing. Ngunit ito ay, medyo espesyal ang sitwasyon ngayon. Hindi ako mahilig magpatalo sa mga babae. Kung ang magandang babaeng ito ay handang samahan ang ating mga kapatid, astig, tapos pera. Kung may sasabihin ka, hayaan mo na lang sila. Ang kahulugan ng mga salita ay halata na, nagbabayad para sa karne. Ang ilang mga lalaki na may masamang tingin na kay Mo Chani na may magandang intensyon, ay tila naghihintay ng masarap na pagkain. Si Zhang Fugi, na kinakabahan sa gilid, ay palaging natatakot na mabugbog. Sa oras na ito, narinig niya na ang pera ay may pag-asa. Agad niyang nilapitan ang espiritu at sinigawan si Mo Chani. Munting puta. Sinabi ito ng malaking army brother. Anong ginagawa mo? Ano naman sayo? Binigyan ng hukbo si Zhang Fugi ng photon. Para akong lalaking pinilit ang isang babae. At saka,
Paano magkakaroon ng matubig na sisiw na ito ang 20,000 yuan na pera? Narinig ni Mo Chani na kinailangan ni Zhang Fugi na sumang-ayon sa mga kinakailangan ng hukbo. Halos hindi na siya mawalan ng malay, pero parang naubos na ang luha sa mga mata niya. Sa sandaling ito, tanging hindi sumusuko at galit ang naroon. Sinabi niya ng may panunuya. Huwag kang mangarap, hindi mo ako matatakot. Kung magkakilala kayo, buksan natin, o tatawag talaga ako ng pulis. Ang pagganap ni Mo Chani ay medyo nagpahanga kay Yang Chen, ngunit siya ay isang malakas na babae. Bagamat wala sa kontrol ang kanyang emosyon, siya ay kasing tuwid ng Iron Maiden. I said that women are stupid. Do you think we are telling lies? Napakamot ng tenga ang hukbo at itinanggi ang katotohanan. To tell you the truth, may relasyon ang director ng police station na ito sa aking bayaw, kahit tumawag ka pa ng pulis, ano ang problema? My brother-in-law, alam mo yung boss sa tabi, tumitig siya, pera ko pera niya, madali ka lang pumunta. Natigilan si Yang Chen. Ang matabang lalaki pala ay bayaw ng hukbo. Hindi katakataka na magsusugal ang hukbo sa tabi ng opisina. Ang mga damdamin ay ang pera ng mga kasosyo. Wala nang balak na manatili pa si Mo Chani at sinabing, Yang Chen, umalis na tayo, pabayaan mo na sila. Kakababa lang ng dalawa, at ilang lalaki ang agad na huminto sa daan at matiim na tinitigan ang dalawa. Hulihin mo sila. Ang hukbo ay hindi na nagsalita ng walang kaparerikan at nagpasya na gamitin ito. Nakita ni Zhang Fugi ang isang grupo ng mga tao na gustong gawin ito, at sumigaw. Ang malaking kapatid na hukbo ay ang pagtanggi nilang bigyan ka ng pera. Hindi ko ito negosyo. Pasok. Marahas na hinampas ng hukbo ang puwete ni Zhang Fugi, at ibinalik ito ni Zhang Fugi sa pintuan. Ilang lalaki ang lumapit at gustong paghiwalayin sina Yang Chen at Mo Chani sa silid. Ngunit hinayaan sila ni Yang Chen na maging masaya, at ang ilan sa awkward na si Mo Chani ay nasa paligid, binigyan sila ng ilang talampakan. Ilang malapit na. Ang ilang mga tao na malapit nang makalapit kay Yang Chen ay walang oras na mag-alala tungkol dito. Sila ay itinapon sa pamamagitan ng mga kikang ankles. Nasira ang sternum. Sa kabutihang palad, ang pisikal na kalidad ay mabuti, at walang dugo na na-spray out. Nakita ni Yang Chen na ang nangungunang hukbo ay nataranta, nanunuya, hinawakan ang kanyang buhok, at hindi nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Inihagis niya ang isang malaking hukbo sa silid at hinugot ang maraming buhok. Ang hukbo ay nabagsak, at palagi niyang nararamdaman na hindi siya natatakot na maging malakas at malakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi pa siya nakakalakad sa harap ng tila hindi kapansin-pansing lalaking ito. Inihagis siya sa lupa bago pa siya makapag-react. Masakit ito na parang layer ng balat sa tuktok ng ulo. Kapag hinawakan ng hukbo ang ulo, isang malaking piraso ng buhok ang nabunot, at patuloy na umaagos ang dugo at tubig. Ang kalahati ng kamay na ito ay si Yin Hong, at direktang tinatakot siya. Saglit, bumagsak ang sitwasyon, si Yang Chen ay parang tupa sa bilog, isang sampal, isang crappy, ilang mayabang na lalaki na naglalaro ng umiiyak at sumisigaw. Nakita ni Zhang Fugi, na puno ng pagkabigo at takot, ang eksenang ito. Baka sa kanyang mga mata ang ilang sorpresa. Nagmamadali niyang tiniis ang sakit ng kanyang asterisk at tumakbo kay Yang Chen. Nakangiting sabi niya. Maestro ang original little brother, oy, tulungan mo. Sinisigawan ko sila. Tawagan mo lang akong hampasin. Haha. Si Yang Chen ay walang pakialam na sumulyap sa kanya, itinaas ang kanyang paa at hinampas ang kanyang puwet. Si Zhang Fugi, isang aso, ay tumingkayad at muling nahulog sa silid. Ikaw. Anong ginagawa mo sa akin? Ako si Nizi, siya. Tumawag si Zhang Fugi. Wala akong ganito sayo. Hinihintay na magsalita si Yang Chen, malamig na sabi ni Mo Chani. Ikaw. Nais ni Zhang Fugi na magmura, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata na ibinato ni Yang Chen, lahat sila ay napalunok, at hindi sila nang ahas na magsalita. Si Mo Chani ay nag-aalinlangan,
ngunit nalaman na ang sitwasyon ay kontrolado na ni Yang Chen. Namangha siya sa lakas ni Yang Chen. Natutuwa din siya na naisip niya lang ang singsing at hinayaan niyang samahan si Yang Chen. Nung una inisip ko lang na hindi bagay na lalaki ako sa construction site. Hindi ko inaasahan na magdadala ako ng ganoong kalaking bagay kay Yang Chen, kung hindi ay matatakot siya sa mga kahihinatnan. Paano ito nangyayari? Isang boses ang umalangaw mula sa likuran, ngunit ang taong grasa ang lumabas at naglakad pabalik. Ang bayaw ng hukbo ay bumalik at nakakita ng isang magulo na labanan, bulalas. Nang makita ng hukbo ang taong matabang papalapit, tila nakahanap na ito ng tagapagligtas, at ayaw niyang duguan ang kanyang ulo. Nagmamadali siyang sumigaw at sumigaw, "Ate! Pwede kang sumama." Hindi sila nagbibigay ng pera para bugbugin ang mga tao. Ang matabang lalaki ay biglang naging itim, at ang isang mataba na mukha ay nanginginig at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Napakaraming tao, isang lalaki at isang babae ang hindi sigurado. Ang batang ito ay magsisipag, magpapakain sa akin at sasaktan ako, sigaw ng isang lalaking nahulog sa lupa. Nakita ng matabang tao ang paghihirap ng ilang tao, at medyo natakot sa kanyang puso, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras sa oras na ito, kaya't siya ay nagpanggap na kumalma. "Anak, paano ka lalaban? Ngayon ay the rule of law society, makukulong ka sa pananakit ng tao. Maniwala ka man o hindi, ngayon dadalhin ka ng pulis. Kulungan sa kulungan," nakangiting sinabi ni Yang Chen. "Napakasugal mo, at nakipagsabuatan ka sa pera ng mga manggagawa sa hukay. Kung malantad ang bagay na ito, hindi lang ito kasing simple ng pagsasara ng ilang araw sa selda." Nung sinabing nasa iisang paa ako, namula ang mukha ng taong grasa. "Huwag kang maniwala. Sariling sugal ito ni Zhang Fugi. Ano ang gagawin natin?" "Yes. It's none of your business." Napangiti si Yang Chen, dahan-dahang humakbang at lumapit sa taong matabang at sinabing, "Dahil wala kang sinasabi, hayaan mo kaming maging iyo." "Ano paano? Ano?" Medyo nagkamali ang taong grasa. Biglang hinawakan ni Yang Chen ang leeg ng matabang lalaki, at hinintay na mag-react ang taong matabang. Kinaladkad niya ang napakataba na katawan ng taong grasa papasok ng bahay na parang patay na aso. Ang bigat ng halos 200 libra ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanyang kamay. Matapos pumasok sa silid ang taong matabang, lumingon si Yang Chen at ngumiti kay Mo Chani. "Pumunta ka sa susunod na opisina at kumuha ng ilang pirasong puting papel at ilang panulat. Gusto kong gamitin ito." Nalaman ni Mo Chani na ang mga bagay ay wala sa sarili niyang inaasahan. Ang lahat ng ito ay masyadong biglaang nangyari, ngunit sa ngayon ay wala siyang pagpipilian kundi ang magtiwala kay Yang Chen. Tumingin siya kay Yang Chen ng malalim at tumango. Hindi nagtagal, kinuha ni Mo Chani ang papel at ilang ballpen mula sa susunod na opisina at iniabot ito kay Yang Chen. Nag-alinlangan siyang magtanong, ngunit hindi niya alam kung paano ito bubuksan. Gusto ni Yang Chen na ngumiti siya at ngumiti ng comfortable. "Huwag kang mag-alala, hindi ito papatay ng tao." Ang mga tao sa bahay ay natakot kay Yang Chen, at natatakot ako na muli silang bugbugin. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga revolusyonaryong martir. Alam nilang hindi nila sila matatalo. Gusto lang nilang maghalo ng pera, hindi sila matatalo. Pupunta ako para labanan ang sarili ko. Matapos palayain ni Yang Chen si Mo Chani, isinara niyang muli ang pinto ng bahay. At pagkatapos, laban sa isang grupo ng mga natatakot na lalaki, nagpakita ng magiliw ng ngiti ng tao at hayop na hindi nakakapinsala. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 76. Ito ay halos isang oras pagkatapos umalis sa lugar ng Central South Company. Pagkalabas ng silid, ang mga papel na nasa kamay ni Yang Chen ay pinagsama-sama, at nasa kanilang mga kamay. Napakalmado ng mukha, at walang sinabi, kaya inip na inip si Mo Chani. Bumalik sa sasakyan, hindi pa rin umimik si Yang Chen, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ni Mo Chani. "Ano ang nasa kamay mo?" "Matagal ko nang gustong tanungin ako,
ngunit kailangan kong maghintay ng napakatagal. Dahil hindi ako nagkukusa na sabihin sa iyo, hindi ko maiwasang magtanong, Miss Mo Chani, ito ba ang tinatawag na kadena? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Mag-ingat sa pagbali sa punto, si Mo Chani ay isang pulang mukha, kaakit-akit na nagpaputi sa kanya, kinuha ang papel mula sa kamay ni Yang Chen at tiningnan itong mabuti. Hindi nagbasa ng ilang pahina, ang malaking pares ng tubig na alakdan ni Mo Chani ay hindi makapagsalita, at ang ilan ay kakaibang tumingin sa mga mata ni Yang Chen, at sinabing. Bigla akong nalungkot para sa kanila, ito gaano karaming banta ang maaari mong isulat ang isang pagtatapat. Walang buhay yan. Oo, ang mga papel na nasa kamay ni Yang Chen ay makapal na nakasulat na may mga pagtatapat tungkol sa pagsusugal, pakikipag-away, pamimilit, at pagdukot sa isang serye ng mga krimen. Kung sila ay totoo o hindi, sila ay kanilang sariling sulat kamay, at lahat sila ay may mga pirma at tatak ng daliri. May dugo pa rin ang fingerprint. Ang mga bagay na ito ay ipinapasa sa pulisya, at pagkatapos ay ang isang abogado ay maaaring basta-basta sampelan. Ang mga taong ito ay may hindi bababa sa 2 o 3 taon sa selda, hindi banggitin ang multa. Itinuro ni Yang Chen ang isa sa mga piraso at sinabi. Ito ang utang ng hukbo sa iyo. Kung kailangan mo ito, maaari kang palaging humingi ng 100,000 utang mula sa kanya at sa kanyang bayaw. Siyempre, kung sa tingin mo tinatamad akong kunin ang mga ito, o maaari ko silang itapon sa basurahan. Sinulyapan ito ni Mo Chani. Ito talaga ang pamantayan ng format. Pinirmahan din nito ang atraso ng mga painting. Ang bagay na ito ay inilagay sa korte at ito ay isa ring valid na ebidensya. Orihinal na may utang pa sa iba sa mga utang sa pagsusugal, ito ay naging isang pinagkakautangan sa walang katapusang. Hindi mo dapat pinahirapan asterisk para pareho sa TV. Nagtanong at nagtanong si Mo Chani, at may isang kakilakilabot na larawan sa kanyang isipan, at siya ay kinilig. Umiling si Yang Chen at seryosong tumingin. Iyan ba ang uri ng tao? Kakausap ko lang sa kanila tungkol sa buhay sa hinaharap. Buhay sa hinaharap. Oo, tatanungin ko sila, gusto mo pa bang ipasa ang mga ninuno? O sisirain mo ang mga apo? Pagkaraan ng mahabang panahon, inilagay ni Mo Chani ang mga papel na pag-aari ng kapalaran ng grupo sa kahon ng imbakan ng kotse, at pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan. Pagkatapos buksan ang construction site, bumantong hininga siya at sinabing. Bagaman hindi ko alam. Paano mo ito gagawin? Gayunpaman, gusto kong magpasalamat, marami kang naitulong sa akin. Ginagawa sa akin ng mga yon, hindi lang para sa'yo, kundi para sa sarili ko, hindi ko hahayaang maging maganda. Saglit na nag-isip si Yang Chen at nag-alinlangan. Ang iyong stepfather, hinayaan ko siyang bumalik, walang problema. Wala lang, umupo ako ng bahay malapit sa kanya at sumama sa kanya. Kumunat ang noo ni Mo Chani. Malinaw na pinalungkot siya ni Zhang Fugi, at saglit, sinabi. Ayokong banggitin ang taong iyon, Yang Chen. Maaari mo ba akong samahan sa isang lugar? Gusto kong pasalamatan ka. Hindi ba ito magtatanong sa akin na kumain ng food stall? Ngumisi si Yang Chen. Sobrang spicy ng mga ulam doon. Last time sobrang init ko kaya namamaga ang labi ko. Mukhang nasa mabuting kalooban si Mo Chani. Muli niyang inihayag ang kakaibang intelektual na anyo at tumingin kay Yang Chen ng may ngiti. It is afternoon tea time. Kung kakain ka, dadalhin kita sa lugar na siguradong magugustuhan mo, lokal. Muling napagpasyahan ni Yang Chen na ang lugar na pupuntahan kasama si Mo Chani ay tiyak na hindi maipaliwanag na mga lugar. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dinala ni Mo Chani si Yang Chen sa isang parang parke ng kagubatan na seksyon sa silangang coastal suburb ng China Sea. Ang 2 pulang kalsada sa kahabaan ng berdeng burol at ang pulang Audi ay dahan-daang dumaan sa kagubatan. Ang mga nakapaligid na kakahuyan ay luntiang, at ang mga bundok na unti-unting tumuntong sa taglagas ay nagmumukhang dilaw-berde. Paminsan-minsan, may mga ibong lumilipad sa ibabaw ng kagubatan.
Ang mga dahon sa gilid ng kalsada ay nagmaneho kasama ang kotse. Matapos maghintay ng higit sa 10 minuto, nakita ni Yang Chen na ang gilid ng burol ay talagang isang malawak na palakasan. Higit na partikular, ito ay isang komprehensibong sports center kung saan ang mga mayayaman ay gumugol ng maraming oras sa paglilibang sa paglalaro ng mga aktibidad sa palakasan. Nakatingin sa malayo, bukod pa sa iba't ibang open-air venue, at maging sa mga runway ng sasakyan. Ano ang sasabihin mong mamahalin ko, ang larangan ng palakasan? Mapait na tanong ni Yang Chen. Tumanggaw si Mo Chani. Basta bad mood ako, madalas akong pumupunta dito para mag-exercise. Pagpawisan na ako, parang baliwala na ang lahat. Ngunit hindi ako mahilig mag-ehersisyo. Napakahirap mong lumaban, paanong hindi ka mahilig mag-ehersisyo? Nagtatanong na tanong ni Mo Chani. Ang pakikipaglaban ay sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao, ang ehersisyo ay isang pag-aaksaya ng pisikal na lakas. Sinabi ni Yang Chen sa kanyang puso, ngunit ang kanyang bibig ay matigas lamang ang ulo at sinabi. Ako ay isang tamad na tao, kahit na naglalaro ako, hindi ako naglalaro. Laro. Tapos umupo ka sa gilid ng field at manood ng magagandang sports ng kababaihan, alam kong magugustuhan mo ito. Maraming magagandang babae dito. Lumapit si Yang Chen sa espiritu. Binigyan siya ni Mo Chani ng masamang tingin. Hoy, kasal na lahat. Ganun pa rin. Sabihin mo sa akin, itong Fenglin Sports and Leisure Center ay halos 20 taon nang nag-uusap. Ang daming high-level na white-collar worker at Miss Fuja sa China pumunta dito para sa fitness. It is not so much a sports field, it is better to say that it is the most comprehensive high-end clubhouse. Siyempre, maraming magagandang babae dito. Hindi man ako masyado nahuhumaling sa itsura, pero para kay mismo, malusog ka, papasok na tayo. Taos puso, ang sinabi ni Yang Chen. Gaya ng sinabi ni Mo Chani. Pagkatapos pumasok sa venue ng Fenglin Leisure Center. Ang bilang ng mga babaeng naglalakad ay patuloy na dumarami, at karamihan sa kanila ay nakasuot ng hot pants, matitingkad na kulay, maikli hanggang sa mga ugat ng mga binti. Lahat sila, ang pares ng mapuputi at balingkinitang hita na nanginginig sa harap ng mga mata, ay isang magandang kasiyahan para sa bawat lalaki. Dahil sa relasyon sa pagitan ng sports, maraming mga batang babae ang bahagyang pawisan pa rin, at ang lasa ng halimuyak ng katawan at ang pabango ay partikular na kitang-kita. Habang dumadaan sila ay naaamoy nila ang iba't ibang amoy ng ilong. Naglakad si Mo Chani sa harapan at naglakad pabalik. Nakita niya ang mga mata ni Yang Chen na walang pinipiling kumikislap. Ang ilan sa aking puso ay hindi isang lasa. Hoy, kung gusto mong makita, wag mo nang palakihin. Kung may boyfriend, ano? Dito, mahirap mag-dispute. Anong hindi pagkakaunawaan ito? Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Hindi ako makapaghintay hanggang sa hindi ko aminin na hindi ko ito nakikita. Inilibot ni Mo Chani ang kanyang mga mata at tinatamad na alagaan ang buhong na ito. Hanggang sa pangunahing bulwagan ng Fenglin Leisure Center, ang bulwagan ay transparent at tempered glass na disenyo. Ang bulwagan ay mukhang hindi pangkaraniwang maliwanag at nakaistilong. Ang kulay pilak na modernong 3-dimensional na frame, at ang tamang mga bonsai na halaman ay ginagawa ang buong bulwagan na puno ng sariwang hangin na komportable at maluwang. Ang mga service staff na pabalik-balik ay mga dalaga o binata na nakangiti sa araw. Nakasuot silang lahat ng t-shirt na may marka ng maple leaf. Nakita nila sina Mo Chani at Yang Chen na parehong nagpakita ng mainit na ngiti. Pagpunta sa bulwagan upang harangan ang pasilyo. Pagkatapos na madaanan ang pintong ito, maaari kang pumasok sa leisure center upang formal na lumahok sa kaganapan. Isang nakangiting matamis na batang babae sa Mo Chani humingi ng pass. Kinuha ni Mo Chani ang isang malalim na pulang magnetic card mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa babae, itinuro si Yang Chen sa likod. Ito ang aking katulong, maaari ko bang dalhin ito? Miss, your card is a VIP card, you have the right to bring a friend into, matiyagang sagot ni Miss.
Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ilong, sinundan si Mo Chani at lumakad papasok, tumatawa at sinabing. Kumusta ang pakiramdam ng isang maliit na puting mukha na pinagyayaman ng isang mayamang babae? Less calm, hindi maputi ang mukha mo. Ngumisi si Mo Chani. Hindi natuwa si Yang Chen, hinawakan niya ang mukha ng kanyang, Yushu Linfeng, at inisip na hindi natulala ang sisiw na ito, kaya nakalimutan niyang siya pala ang benefactor nito. Mismo, ang tagal mong hindi pumapasok. Hindi lang nakagawa ng ilang hakbang, isang pamilyar na nakakaakit na boses ang dumaan mula sa gilid, nagpahayag ng taos-pusong pagtanggap kay Mo Chani. Lumingon si Mo Chani at nagpakita ng kagalakan at ngiti sa darating, at hindi ko alam kung teknikal na ngiti ito ng relasyon sa publiko o natural na alindog ng babaeng ito. Tungkol naman kay Yang Chen, tumingin lang ako sa likod at nakita ko ito. Paano ito? Si Tang Yan, na nakasuot ng casual na damit, ay napansin din na si Yang Chen, na sabay na pumasok, ay nakita ang maling ekspresyon ni Yang Chen at bahagyang ngumiti. Kumusta rin siya, Mr. Yang, nagkita ulit tayo. Nakita ni Yang Chen ang pagmamadali ng sandali ni Tang Yin, at nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Alam niya kung ano ang iniisip ni Tang Yan. Sa unang pagkikita ko, naghahanap ako ng makakalutas sa kalungkutan ng hating gabi. Bilang resulta, walang mga ibon. Sa pangalawang pagkakataon, sa opisina ni Li Jingjing, kasama ko ang dalisay at kaaya-ayang guro na si Li. Ilang araw na ang nakalipas, at nasa leisure center ito kasama ang intelektual at kaakit-akit na Mo Chani. Huwag sabihin na kilala ni Tang Yan ang isang matalinong babae na tulad nito. Iba ang iisipin ng babae. Dong Tang, kilala mo ba si Yang Chen? Nagtataka na tanong ni Mo Chani. Sa kanyang mga mata, makikilala ni Yang Chen ang babaeng ito na may magandang posisyon sa gitna ng dagat. Ito ay hindi kapanipaniwala. Masayang ngumiti si Tang Yan. Ang dalawang panig ay pangatlong beses kong nakita ito, ngunit tila napakalapit ko kay Mr. Yang. Oh, ngumiti si Yang Chen at sinabing. Talagang matalino, makakatagpo ka ng napakalayo na lugar. Hindi napigilan ni Mo Chani na ngumiti at sinabing. Ano ang napakatalino, si Tang ang may-ari ng Fenglin Leisure Center. Ito ang site ng iba. Ano ang nakakalungkot? Biglang natahimik si Yang Chen. Hindi nakakagulat na ang babaeng ito ay makapagbukas ng isang limitadong edisyon ng Land Rover, ang mga damdamin ay talagang hindi mayaman, kaya medyo hinanakit ang sinabi. Hindi ako ignorante at ignorante. Ang puno ng gas na ekspresyon na ito ay nagpukaw ng dalawang magagandang babae na nagsisisigaw at tumatawa, at ang kapaligiran ay napakaharmonya. Ang tila iniisip ni Tang Xin, kumikinang, at magiliw na sinabi. Ano ang laruin ng dalawa dito? Fitness, swimming, yoga o paglalaro ng karera? Hindi ko pa naiisip. Sa totoo lang, relax tayo. Lagi bang may rekomendasyon si Tang? Tanong ni Mo Chani. Tumanggaw si Don Juan. Pumunta lang ako para manood ng tennis match. Ang mga naglalaro dito ay madalas bumisita dito. Like MS. Mo is a VIP of Fenglin. I should be able to meet many acquaintances. Let's get together and play. Ewan ko ba? Dalawa. Willing ba itong tamasahin ang liwanag? Sinusubukang tumanggi ni Yang Chen. Hindi siya VIP. Magkakaroon ng mga kakilala, ngunit hinailan ni Mo Chani ang kanyang kamay at ngumiti at sinabing. Dahil may napakagandang bagay, iniimbitahan din ito ni Tang. Siyempre, kailangan kong pumunta at tingnan. Sabay na tayo. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 77. Sa ilalim ng sapilitang kawalan ng kakayahan, si Yang Chen, na kinaladkad patungo sa tennis court, ay labis na nalilito at inosenteng tinanong si Mo Chani. You have to go. I am going to other activities, hindi ako VIP, hindi ako kasali. Panipi-panipi. Sumulyap si Mo Chani sa kanya at sumigaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong isip, gusto mo bang pumunta sa pool para makita ang isang babae?
Sinasabi ko sa iyo, ang mga VIP na pumupunta rito ay halos lahat ay sikat na negosyo at political circles in China. Characters, since you are the public relations of our company, we have more contact these people. Each level of relationship will be the key to success. Remember the advice of the leadership. Bumili lang ako ng almusal. Nagtitinda ng kebab ang nauna ko. Malayo na yata sa akin ang mga bagay na iyon. Di kalayuan, tennis court ang harapan. Malaki talaga ang layout ng Fenglin Leisure Center. Pagpasok sa tennis court, ang pakiramdam ni Yang Chen ay isang football field. Ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay nasa mga maunlad na bansa tulad ng Europa at Estados Unidos. Pagkatapos ng lahat, sa China, kung saan hindi binuo ang tennis, medyo espesyal ang paglalaro ng tennis na may napakalaking lugar. Kung table tennis, matatanggap niya pa rin. Sa mga tennis court na gawa sa pula at berdeng plastic, marami na ang nakasuot ng tennis sportswear at kumakaway ng racket. Kabilang sa mga ito, mayroong maraming matingkad na mga kababaihan, at ang nanginginig na dibdib sa pagtakbo ay napakakapansin-pansin. Naghiyawan at nagyaya ang mga lalaki sa gilid, at hindi nila alam kung ano ang bola. Sinundan ni Tang Yan hanggang sa stadium sa timog silangang sulok ng stadium, kung saan medyo mas maluho ang mga pasilidad. Bukod pa sa gilid ng stand ay may leisure seat, maraming waitress na may hawak na mga tea drink, sound kalidad ng tunog magpatugtog ng melodic melody na may blues rhythm. Sa oras na ito, marami ng mga lalaki at babae sa stadium, at mayroon lamang 2 batang babae sa field. Ayon kay Yang Chen, ang tennis outsider, napakaganda ng posture ng 2 babae at napaka-charming ng katawan. Ang mga mata ay hindi masyadong maganda, kaya mabagal ang bola ay hindi makahuli. Karaniwang sinisilbihan mo ang bola na aking pinaglilangkuran, walang sumasalo ng bola. Tang, magbilang ka, matagal na tayong naghihintay. Sabi ng isang gwapong lalaki na may gwapong mukha. Hindi ko inaasahan na darating si Shu, bihira lang itong bisita. Si Tang Yan ay bukas palad na nakipagkamay sa lalaki. Lagi namang hindi dumadating si Tang, hindi kami interesadong maglaro. Ngumiti ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tiyan. Napangiti ang simoy ng tagsibol ni Tang Yan. Lagi namang tumatawa si Xiao. Ngayon, ang lahat ay nagtitipon upang maglaro ng tennis. Malaking bagay na mamis ako. Kung hindi mo masasabi yan, yung host family, wala tayong backbone. Pambobolang sabi ng isang magandang babae. Isang grupo ng mayayamang tao ang bumati sa isa't isa ng may sigasig, at walang katotohanan ang 10 pangungusap. Nakatanggap din ng atensyon sina Mo Chani at Yang Chen, na lumitaw kasama si Tang Yan. Nakilala agad ng ilan sa kanila ang sikat na Mo Chani sa mall at agad na tumawa at nag-hello. I didn't expect MS. Mo to come. Ang tagal ko nang hindi nakikita. MS. Mo is still so radiant and beautiful. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nagpakilalang maginoo ang lumapit at pinuri si Mo Chani, mukhang sinsero. Ngumiti si Mo Chani ng alanganin. Lagi namang magalang si Huang. Nakasalubong niya si Mr. Tang at sinabing may laro dito. Magsasama-sama lang si Chani para sumali sa kasiyahan. Pagkatapos, maraming tao ang lumapit at nakipag-usap kay Mo Chani. Napakaganda ng kapaligiran, ngunit halos natural na isantabi si Yang Chen, hindi dapat isama o isara. Ang mga mata ng mga business politic elite na ito ay medyo masama pa rin. Madali nilang makita na ang tunay na pagkatao ni Yang Chen ay tiyak na hindi isang mahalagang tao. Mula sa presensya ni Yang Chen sa likod ni Mo Chani, makakagawa siya ng maraming conclusion. Karamihan sa mga direktang hula na si Yang Chen ay katulong na klase ni Mo Chani. Ang recessive ay maaaring isang layer ng relasyon sa lupa, hindi ito karaniwan sa bilog na ito. Sa makatuwid, napakadaling umupo ni Yang Chen at pinanood ang 2 babae na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga taong hindi nila kilala. Mismo, nabalitaan ko na ilang araw nang na-hospital ang Lin ng kumpanya mo at nagpunta sa ospital. Totoo ba iyon?
Pagkatapos makipag-chat, may nagtanong sa wakas tungkol kay Lin Ruoxi. Bahagyang tumango si Mo Chani na may ngiti. Oo, Direktor Zhao, ngunit ang ating Pangulo ay dapat na makalabas ng ospital sa susunod na linggo at ang katawan ay bumalik sa kalusugan. Mapalad na sinabi ni Direktor Zhao. Mabuti iyan. Talagang lubos na pinupuri ang aming mga pinuno ng gobyerno para sa pagganap ng iyong kumpanya sa mga nakaraang taon. Mas natatakot si Mr. Lin sa mga kilay at maaaring pamunuan ang Yulei International sa buong taon. Ito ay talagang isang kailangang-kailangan na batang haligi ng China Shipping Chamber of Commerce upang makamit ang mga kahangahangang resulta. Ito ay isang kailangang-kailangan na batang haligi ng China Shipping Chamber of Commerce. Naaalala ko na noong iginawad ang titulo ng nangungunang 10 negosyante sa China noong isang taon, ang talagang memorable ang estilo. Sa pagsasalita tungkol kay Lin Ruoxi, ang isang grupo ng mga tao ay muling nagpupuri, at ilang mga kabataan at promising na mga lalaki ang mas interesado. Lihim na ngumiti si Yang Chen, tila ang malamig na ugali ni Lin Ruoxi ay wala rin sa isip. Kung ito ay medyo mas masigasig, ang lalaking nag-iisip tungkol sa kanya ay dapat na tumapak sa threshold. Pagkatapos panoorin ang pag-uusap, iminungkahi ni Tang Yan. Nandito ka para maglaro ng tennis. Sa tingin ko, ang opisyal na negosyo ay ang mag-let go muna. Hindi ko alam kung sino ang mauunang maglalaro. Haha. Palaging sinasabi ni Tang. Pagkatapos, ang aking matandang Liu ay unang umakyat upang ipakita ang dalawang kamay. Sino ang lumapit sa akin na may dalang panloloko? Ngumiti ang isang cool old middle-aged boss at kinuha ang tennis racket at nagtanong. Ako ay isang mukhang well-maintained micro-fat na babae ang ngumiti at kinuha ang tempo. Maaway ng kapatid ni Liu, ngunit ang pamilya ay kakapanganak pa lang ng ilang buwan, at ang katawan ay hindi pa gumaling. Sige. Pinagmasdan ni Yang Chen ang dalaga na namimilipit sa matabang puweten at ang lalaki ay umakyat at nagsasalita at tumatawa, naglalaro sa puso, ang pagtawa sa ito ay naglalaro o bamubula. Hindi nagtagal ang pagsisimula ng tennis warm-up match. May isang grupo ng mga tao na papunta sa gilid ng field. Ang ulo ay isang lalaking nakasuot ng sunglasses at nakasuot ng pink glamorous tennis uniform na may puting mukha. Ang figure ay hindi matangkad, ngunit ang buong katawan ay nagpakita ng ilang ordinaryong lalaki. Walang pambabae, na ginagawang medyo pambabae ang buong tao, kung hindi ito ang mga katangian ng lalamunan, maaari itong ituring na isang neutral na batang babae. Sinundan ng lalaki ang 2 o 3 tagasunod na may mga kagamitang pang-sports. Dagdag pa nito, may 4 na bodyguard na nakasuot at suit, kahit na nakasuot ng araw ay maayos pa rin ang pananamit at pinagmamasdan ang mga galaw ng paligid. Malinaw, ang kalidad ay napakataas. Ang hitsura ng grupong ito ng mga tao ay agad na nakakuha ng atensyon ng ibang mga taong naroroon, ngunit ang hitsura ay medyo iba sa sigasig nang dumating si Tang Yan. Bagamat ito ay isang ngiti, ngunit sa pagtingin sa mga mata ng mga taong iyon, sila ay nagpahayag ng kaunting takot. Hindi ko inaasahan na darating si Zhou Xiao, ang ganda talaga. Unang lumapit si Tang Yin at tinanggap siya bilang host. Ang binata na may apelyidong Zhou ay mahinang ngumiti at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Ipinakita ang isang pares ng kaakit-akit na nag-iisang talukap. Nakipagkamay kay Tang Yan. At agad na bumitaw. Ang estilo ay magalang, laging tumatawa si Tang, hiniram ko si Zhou Dongcheng ang ilaw ng aking ama ay fortunate to know everyone present, basta huwag mo akong sisihin kung naaabala ako. Nang marinig niya ang pangalang, Zhou Dongcheng, sumimangot si Yang Chen. Tiningnan nilala ang braso ni Mo Chani at Bamulong, itong Zhou Dongcheng ay si Zhou Dongcheng ng Dongxing Group. Tumingin si Mo Chani kay Yang Chen na may kakaibang tingin at ngumiti. Hindi ko nakita. Kilala mo pa ang Dongxing Group. Mukhang hindi ka puro ignorante. Oo, siya lang ang nag-iisang anak ni Zhou Guanyan, ang malaking Dongxing. Master, ipinapayo ko sa iyo na lumayo sa kanya, o kung hindi, ito ay magiging lubhang mapanganib. Mapanganib. Nakita na siya ay napakamagalang.
Si Yang Chen din ang unang pagkakataon na makita ang buhay na tao na si Zhou Dongcheng. Hindi inaasahan ang potensyal na kaaway ng Rosas. Ang anak ng mag-ama ni Zhou ay magiging Macelan, isang binata, at ang magalang na tingin, hindi ko pa rin talaga makita na ipinanganak ang Underworld. Medyo nagiba ang mukha ni Mo Chani, at sa wakas ay bamulong sa tenga ni Yang Chen. Ang tinutukoy ko ay panganib dahil ayaw niya sa mga babae. Ayaw niya sa babae, so ano ang gusto niya? Tama yan pare. Yang Chen ay isang espiritu. Hindi nakakagulat na siya at ang pinakamahusay na ng Tang Dynasty * nanginginig kamay ay isang punto sa point at pagkatapos ay hindi nais na hawakan ang higit pa. Ang pakiramdam ay hindi magalang, ay hindi nais na makipag-ugnayan sa mga kababaihan. Nakita ni Mo Chani si Yang Chen na parang kumain ng lason ng daga. Bumulong siya at sinabing, anong kinatatakutan mo? Ganito ka na, hindi ka pa rin niya nakikita. Hindi nakikinig si Yang Chen, dahil biglang naalala ni Yang Chen na iniligtas niya si Chen Bo noong kumakain siya ng hapunan. Sinabi ni Chen Bo na mayroong isang amo na nagngangalang Joe na humiling sa kanya na kunin ang mga pasahero. Ang apelyidong Joe ay maaaring makahuli ng mga tao sa maliit na pinuno ng underworld ni Guo Ziyang, tila naging Joe Dong ito. Sa ganitong pag-iisip, maraming bagay ang maaaring maisip. Ilang araw na ang nakalipas, ilang estranghero ang nagmaneho ng itim na Honda para subaybayan, at palagi nilang iniisip kung sino ang ipinadala, at gustong lumabas kasama si Zhou Dongcheng. Pagkatapos ng lahat, hayaang bumalik si Guo Ziyang at sabihin sa amo na hahanapin niya kapag may nangyari. Oo naman. Si Zhou Dongcheng at ang isang grupo ng mga tao sa negosyo at politikal na bilog ay nagsabi lang ng ilang salita. Tila walang ingat na lumapit kay Yang Chen, at sumugod din ng pakiramdam ng ngiti ni Yang Chen. Inakala ni Yang Chen na tapos na ito. Ngunit pagkatapos magsalita ng ilang salita si Zhou Dongcheng at ang ilang malalaking tao, sa mga mata ng lahat, na may pagsabog ng mayayamang pabangong babae, ay pumunta kay Yang Chen at umupo. Itong Ginoo, wala ka bang pakialam kung dito ako nakaupo? Ang mukha ni Zhou Dongcheng ay medyo katulad ng ilang Korean male star, na may manipis na labi at noodles. Sa sandaling ito, ang balat ay napakapinong. Bagamat nakita ni Yang Chen ang maraming ganoong kababayan sa ibang bansa, maaari siyang maging napakalapit sa unang pagkakataon, at mapait siyang ngumiti. Naupo ka at tinanong ako kung ano ang gagawin. Sit down is my power and ask if you want to know your opinion. Kung gayon hindi kita papayagang maupo dito. Hindi, walang galang na sabi ni Zhou Dongcheng. Nakikitang kakaiba at pamilyar ang dalawang tao, at may mga taong nakapaligid sa kanila na nagpapakita ng kakaibang ngiti. Natural na iniisip nila na si Zhou Dongcheng, na magaling sa Longyang, ay tumingin na sa lalaking sekretarya na dinala ni Mo Chani. Binuksan din ni Mo Chani si Zhang Xiaojue. Nagulat siya nang walang sinabi. Sinabi lang niya na hindi magiging interesado si Zhou Dongcheng kay Yang Chen. Hindi niya inaasahan na may sasabihin siya na hindi gumagana. Nang makita ang mukha ni Yang Chen, si Mo Chani ay hindi ko napigil ang halos matawa. Hindi masyadong maliit ang usapan ng dalawa, at narinig ito ng maraming tao sa paligid niya. Sa oras na ito, magalang na nagtanong si Zhou Dongcheng. Hindi ko alam kung paano tinawag ang ginoong ito, si Zhou Dongcheng, bingi, at Executive Vice President ng Dongxing Group. Hindi alam. Nakaramdam ng hindi komportable si Yang Chen, ngumisi, at sinabing. Ako ay pinangalan ng Yang, ang pangalan ay West, Yang Shi. Ang Yulei International Public Relations Department ay nirerango ang unang lalaking public relations, nagkataon, mayroong dalawang lalaking public relations na lumahok sa halalan.